Basta ang gusto ko sa lalaki, ano yun, parang dun ako na virgin eh. Nagkikissing scene kami, bigla niyang inatak yung dila ko. Nanggigil siya. Action star ba yan, ma'am? Action star siya. Hi, A. Umuulan ng indecent proposal. Talaga? Nung time na ako, dun sa isang presidente, sabi ko sa kanya, ginagalang ko po kayo. Presidente yan. Presidente yan, ha? Ilang senator ba yun? Ano to? Senate hearing? Laglagan ba? Kinakabahan na siya. Time na nawala kayo sa showbiz? Yeah, nung nawala ako sa showbiz. Nag-business na lang kayo? Oo, tapos nag-jeep ako, hindi nakikilala ako ng mga tao. Alam mo, naiiyak ako nun. Kumusta kayo, mga Dre? Welcome sa Rai TV. Hi, ma'am. Hello po. Hello po, I'm Rai. Kumusta po kayo? Pumuna kayo, ma'am. Familiar kayo dito, ma'am? Sa place? Sa place, yung partner ko familiar. Sige po, pumuna kayo, ma'am. Meron tayong espesyal na panauhin ngayong araw na ito. Kakaiba to, no? Kasi madalas ng mga guests natin nalilinya sa action. This time around, makakasama natin ang dating sexy actress. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, no? Let's all welcome, mga Dre, Ma'am Pamela Ortiz. Ma'am, kumusta po kayo? Yes, mabuti po. Ang lamig na lamig ako. Kasi sa tagal-tagal na walang interview. Ngayon lang ulit. Yeah, this is my first time for how many years na hindi ako nagpapa-interview. Wow! Yung swerte naman ng Rai TV na pagbigyan ni ma'am. Napakabait kasi po ng ng admin. ng admin. Thank you po, ma'am, sa pagkakataon. Anyway po, kaya po kami nag-reach out sa inyo kasi gusto naman namin kayong makumusta at malaman kung ano nga ba yung mga pinagdaanan nyo before, paano kayo napasok sa showbiz. Pwede nyo bang i-share sa amin at sa aming mga followers dito sa Rai TV? Yeah, nung nag-start ako, bali nag-audition ako sa MSET that time sa pelikula ni Boss Vic. Vic Soto. So nakilala ko doon yung naging manager ko na si Richard Hinola. Tapos nung kinuha niya ako as talent niya, then nagkasundo naman kami, tapos nagkaroon ng contract. Tapos, yun, tuloy-tuloy na yung paggawa ko ng pelikula that time. Okay, sorry Pwede bang bumalik tayo ng kaunti? Bago kayo napunta ba sa showbiz, ma'am, ano bang pinagkakabalaan nyo that time? Bago ako mag-showbiz, nag-ano muna ako nag-dancer muna ako sa That's Entertainment. Kay Daddy Wawi. Talaga? Thank you po. Bali, BMW dancer. Opo. Ayun. Tapos, after nung BMW dancer, nag-modeling ako. Naging model ako ng Lee, Jeans, Shell, Avon. Talaga? Ang dami din Ang dami, no? Hindi ko alam yun, Ang dami din naging commercial. Okay. So, parang brand ambassador kayo. Ang dami yung in-endorse na brands. Tapos, yung Ellen Skincare, nag-ano din ako. Tapos, paano, sino nag-udyok sa inyo na pumasok sa showbiz? Meron ba? Or si Edward de la Cuesta. Sino po si Edward de la Cuesta, ma'am? Yung photographer, sikat na photographer ngayon, na before, pa lang hindi pa siya ganun kasikat noon. Siya yung, namin, photographer sa isang magazine. Tapos sabi niya, Pam, hindi pa Pam ako nun, yung real name ko pa, Marie. Na which is sabi niya, sexy ka naman at saka seductive ka, bakit hindi ka pumasok sa showbiz? Sabi niya. So I take his advice. Nagpumasok ako showbiz. Okay. Madali akong kausap, diba? Paano nyo sinimulan yun, yung pagpasok sa showbiz? Ito na nga, yung audition kay Boss Vic. Boss Vic. So, actually si Osang kasama namin doon. Kasabayan nyo siya? Hindi. Parang ganun? Kilala na siya that time. Okay. So, si Osang yung partner ni Boss Vic sa movie. Tapos kami yung magiging parang ka-dormmate ni Osang. Okay. Pa-sexy lang actually. Na may pagka-wholesome. Okay.
Yun ang yun ang gusto kong career dati. Yung sexy lang pero wholesome. Okay. Tapos nakita ko dun yung dating manager ni Angela Velez, si Richard Dignola. Apo. And then yun, na-approach niya ako. Hindi ko matandaan kung ako nag-approach o siya nag-approach. I think siya yung nag-approach na if you need manager, I can handle you. Tapos madali akong kausap. Madali akong kausap. Okay. Sabi ko, okay. Okay, tapos? Okay ka agad ako. Tapos, nag-start kami pictorial. Kaya nga ako yung tinawag na pictorial queen dati eh. Yes, Kasi every week ata nagpi-pictorial ako for, Grabe. for different, yun? para sa, sa magazine at saka para sa dyaryo. Kasi hindi naman pa pwedeng pare-pareho yung ilalabas nila, di ba? Yes. Daily, meron akong publicity that time. For that, lagi kong naririnig yung pangalan niyo, ma'am. Oo, thank you naman. Hindi, totoo naman yan sa mga tabloids, sa mga magazines before. Parati kasi Di ba, minsan nasa centerfold? Oo, minsan nasa front. Front. Oo. Usong-uso yan dati, no? Oo. Lang naman, mga naka two-piece, mga pa-sexy, gano'n lang. Oo. Then, paano kayo nag-start sa movie na sexy films? Ayun, nag-usap kami ni Richard na dapat wholesome, pero dahil medyo sumisikat yung pa-sexy noon, so sabi niya, Pam, kung hindi ka magpapa-sexy, wala tayong makukuha project. Kumbaga, makakuha man kami, pero hindi ikaw yung lead role. Hindi ikaw yung lead role. So, parang support lang tayo, ganun. So, sabi ko, nisip ko naman, maganda naman katawa ko. Sige na. Yes. At saka gusto niyo siguro ng manager niyo is gusto niyo mag-boom agad. Gusto niya sumabay sa trend. Kasi yun ang uso. At saka gusto niya, magkaroon kaagad kami ng maraming projects. Siyempre, may yung init, yung when the iron is hot, you should strike. Ayun. So, yun, gumawa kayo ng movie. Anong movie po yung first sexy movies niyo na ginawa? First sexy movie na ginawa ko is Ang Gusto Ko sa Lalaki. Yung kay Bia Beloso, ako, at saka si Stella L, which is kinanta ni Mystica. Kumusta yung experience sa first movie? Hindi ba wala bang ilang? Kumusta? Kinakabahan. Pero yung collab team ko kasi that time is also my friend. Okay. Na alam kong hindi siya straight na lalaki. Kampante kayo. Kaya mo hindi kahit di ko sabihin alam na pag pinanood yun, alam na kung sino yun. Nakaalam naman na ng tao yun? Oo, kaibigan ko siya. So, parang pag inahawakan niya ako, parang nandidiri pa siya eh. Gwapo pa naman nun. Oo, gapingis talaga. So after nagtuloy-tuloy na. Nagtuloy-tuloy na. Successful ba yung movie na yun, ma'am? Yeah, kasi ang kalaban namin dun na movie is yung movie ni Juday. Love story siya. Lumalaban kami sa ticketing that time eh. Oh? Tapos iniikutan namin sumasama ako sa pag-ikot. Sa cinemas? Oo, sa cinemas. Para at least ma-inspired yung mga fans na. Tama. Yes. Oo, andito yung mga bida, di ba? Tapos, nagkasunod-sunod na yung sexy hanggang kinuha ko ng Regal. Sa Regal, walang masyadong sexy yung ginawa ko. Wala. Action siya na parang naging love triangle ako ni Jeric Rabal at saka Isabel Granada. Mabuting babae sa probinsya, tapos sinapian ako doon ng yung bad spirit. Parang inano niya na naging black yung ko, yung spirit ko. Hanggang kaya nila nakuha si Isabel dahil sa akin. Okay. Yun yung first movie niyo with Sir Jeric. Yeah, that is the first movie. Kumusta si Sir Jeric katrabaho mo? Gentleman naman. Buti hindi ka niligaw ni Sir Jeric. Hindi. Kaibigan ko yun. Sir Jeric. Ko yun? Bro ko yun, bro. 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 Sir Jeric, shout out Alam niya yan. Tinatanong din ako ng mga mga naging karelasyon niya. Hindi naman. Kung niligawan ako, sabi ko, hindi nagkamali. Gumawa kayo ng action films. Kalakasan pa to ng sexy movies, di ba? Oo. Ano yan? Alternate lang? Di, almost puro yung nakuha ko, puro sexy film na. Dun sa, sa Ang Gusto Ko sa Lalaki, parang dun ako na virgin eh.
Okay. Dun sa, yung yung role ko doon. Opo, sa movie. The which is, yun ang first movie na ginawa kong sexy. Mm. Kasi sila talaga yung naka-virgin sa akin. Sa movie na yon. Sa movie na yun. Literal, ano? Oo. Ito may tatanong ko. Nakikiros lang din ako. Sa mga eksena sa sexy film, may mga naging partner ba kayong nag-take advantage during... Ay, sorry, ayan na naman. Hindi nga, ano lang. Baka mapagalitan Hindi naman sila babanggitin. Hindi pa Nangyari babanggitin ba yun? pangalan. Ako pa naman, sasabihin ko pa naman pangalan niya. Naman yung kung sino siya eh. Okay, ano nangyari, ma'am? Nag-take advantage talaga siya? Oo. Nung kissing scene, sabi ko, kasi ang scene namin, dapat lasing siya eh. So ako Okay. dapat ako yung may gusto sa kanya. Mm. Dahil may girlfriend siya, si Aliona. And then, nagkikissing scene kami. Mm. Bigla niyang inatak yung dila ko. Kinuha niya. Talaga? Tapos binigwasan ko eh. Sabi ni Direk Direk Cesar Ma'am, hindi action to Sabi niya. Edi cut. Cut talaga yun. Dapat lasing siya. Dapat ako lang yung humahalik. Oh. Tsaka pinag-usapan namin bago tinake yun eh. Sabi ko, nga ka lang wag mong, wag kang Dayain lang, wag kang lalaban. Kasi hindi naman dapat siya lumaban kasi lasing nga siya eh. Tama. Diba? Tsaka kung tutusin, kaya naman dayain yon. Nag-take advantage lang talaga siya. Nanggigil siya. Action star ba yun, ma'am? Action star siya. Ano siya eh, hanggang ngayon sikat siya. Mas sikat nga siya ngayon eh. Talaga? Hi A. Hi, sino si A, ma'am? Alam na natin yung mga kanya-kanyang research na yung mga ano natin dyan, mga followers natin. Ito yung ayokong itanong, pero laging natatopic to doon sa mga nalilinya sa ganyang genre ng movie. Sa linya ng movie nyo, ma'am, I'm sure may mga maraming mga, kung meron man, kung wala, okay lang. Pero may mga time ba na may indecent proposal na Umuulan? Umuulan ng indecent proposal. Talaga? Nung time na ako. Sabi ko nga hindi naman ako yung tipo ng sexy star na malandi. Very ako malandi lang ako sa screen. Kumbaga, pag kinakailangan, minsan pang kinukulang pa nga daw malandi Talaga? Oo. Kasi very nga ako mainhin kasi ako nung bata ako. Kaya tapos pinalaki ako ng magulang ko na ang dapat nanliligaw lalaki. Hindi babae. Tama naman. So hindi dapat ang babae ang unang lalandi, di ba? So marami. Minsan nga nalalaman na lang nila yung number ko na hindi ko alam bakit. Paano mo nakuha number ko? Paano ko nakuha? Yun, lagi tanong ko, paano mo nakuha number ko sa isang sikat na stalker ko? Karamihan dyan, mga nasa showbiz din? Or politiko? Politics yung indecent. Puro Yung politiko. sa showbiz, yun yung stalker ko. Number one. Sa karamihan, politics talaga. Hindi nawawala, no? Pagka ganyan, no? Anong sagot niyo sa kanila, ma'am? Doon sa isang presidente, sabi ko sa kanya, ginagalang ko po kayo. Presidente yan. Presidente yan, ha? Sabi ko sa kanya, ginagalang ko po kayo. Alam ko pong babaero kayo, alangan palang pang ng babae kayo, hindi ko kayo masapok. Diba? Tama. Kunyari, kami dalawa magkarelasyon. Opo. Tapos alam mo na kasi na pang ilang kayo. Yes. So, sabi ko, kung pag i-accept ko yan, parang nawawalan din ako respeto sa sarili ko Binayaran mo ako Correct. Hindi mo kinusang minahal yung tao Parang binabayaran mo yung puso ko, yung pagkatao ko Tama. diba? So, kumbaga, rineject ko in a nice way. Pero dumarating talaga sa point na yon dahil dun sa work ninyo, kind of work ninyo, no? Akala kasi nila, lahat ng sexy star natatapatan ng pera. Totoo Yun yan. ang tingin nila. Kaya maraming, ilang senator ba yun? Ano to? Senate hearing? Lagyagan ba? Grabe President tapos senator pa. Pang number sa balota.
Hindi, to, sorry, flood control? baka kinakabahan na siya. Sabi nyo nga po, ang tingin ng tao, dahil ito yung napapanood nila, Oo, tingin nila. ganun ka na sa totoong buhay. Sa labas naman, ma'am, may mga na-experience ba kayong discrimination behind the camera? Yeah, behind the camera, ang nag-discriminate lang naman sa akin is yung family ng naging second partner ko. Okay. Yung tatay ng mga anak ko, yung mga kapatid nila. Kasi tingin nila, artista ako, prima donna. Yung pong pagiging prima donna ko, pera ko po yun. Pera ko po, pinagpaguran ko. Na which is, yung kapatid nyo, ay hindi naman ako naging prima donna nung time na kami. Hindi. Nawala lahat. Naging simpleng tao lang ako nun. Yun lang hindi nila alam na I can adjust myself kung ano yung tinanggap kong buhay, di ba? Opo. Kunyari, tinanggap ko yung kapatid mo. Kasi tinakwil nila eh. Sa Dahil inyo? pinili niya siguro na, kasi that time, pregnant na ako dun sa first daughter namin. Opo. So, hindi ako kayang iwan, di ba? Pinili niyang magsama kami. So, nung sumama siya sa akin, kinuha yung checking account, ATM, alam mo kung t-shirt tsaka short lang dala niya, pati tsinelas niya. Sabi nung kapatid, minessage ako, kung tatanggapin mo siya, buhay kayo. Sama kayo. Kung di mo siya tatanggapin, balik mo. Paalasin mo dyan. Sabi niya. Grabe. Syempre that time, pag mahal mo, syempre tatanggapin mo. Nagsama kami, and then lumayo kami sa lugar nila, tumira kami sa San Fernando, doon kami nagtayo ng business. Ayun, tapos start kami ng trucking, tapos RTW. Yun ba yung time na nawala kayo sa showbiz? Yeah, nung nawala ako sa showbiz. Nag-business na lang kayo? Tapos nag-jeep ako, hindi nakikilala ako ng mga tao. Alam mo, naiyak ako nun. Jeep ako, sabi ng mga tao. Commute kayo? Nag-commute ako. Nakita nila ako, sabi nila, di ba artista yun? Kahit wala akong makeup kita yung mukha ko na ako yun eh. Apo. Tapos sabi nila ng katulong ko hindi po siya yun. Luluha ako yung katulong ko bigla magsasabi ng hindi po siya yun. Bakit kayo naluha, ma'am? That time kasi, syempre, nung nag-artista ako, may kotse ako, ilan yung kotse ko. Tapos ako yung artista na hindi man ako bumibili ng ganong kamamahaling bag na katulad nila. Kasi practical ako Yes. Maganda buhay ko that time, nung bago dumating yung Chinese. And then, I can buy, kaya kong buhayin yung magulang ko, kaya kong buhayin yung sarili ko. Lahat ng kapatid ko, pinag-aaral ko that time. Kumbaga parang naawa kayo sa situation nyo that time. Ganun ba? Oo, parang sabi ko, biglang lagapak bag. Kasi lahat ng sasakyan ko, wala binenta Siyempre, magsimula to ulit. start. Magsimula ulit. To start. So, sabi ko, yung sasakyan, makakasakay pa rin naman tayo Sabi ko gano'n. Mabubuhay pa rin tayo, sabi ko. Kahit na nag-jeep lang, nag-tricycle, but it's too hard for me that time. Kasi ang social ko that time. As in, talagang bigla ka naluluwa. Paano nyo nairaos yun? Anong ginawa nyo? Dasal lang. Tapos parang ininano sa akin ni God na, kung ako nga, naglalakad lang nun Diba? Si Jesus. Bakit? Mayaman ba si Jesus nun? Hindi naman, diba? So, sabi ko, hindi naman wala sa pagkatao ko yun. Correct. Diba? Kung ang tao, tingin nila, bumaba yung pagkatao mo, pero kay God, hindi. Mas hindi nga bababa kasi pinili mo yung buhay na simple, na alam mong ibinigay sa'yo ni God yun Hindi mo tinanggihan. Tama po. Diba? Ayun. Kaya lumakas yung loob ko. Pinagpatuloy nyo yun. Pinagpatuloy ko lumaban sa buhay. So, nag-business ako. Ako yung babaeng, kahit binibigyan mo ako ng sustento, gusto ko magtrabaho to help your partner. Tama.
partner. Hindi yung burket may sustento ka na, Sitting pretty ka sitting na. pretty ka na sa bahay. Tapos pagkakasyahin mo lang kung ano yung nandyan. Kung ano yung dumarating. Oo, ano dumarating. Madiskarte ako sa buhay. Yun, yan ang maganda. Madiskarte ako sa buhay. Elementary pa lang ako. Nagtitinda na ako eh. Talaga? Titinda ako ng barbecue, banana Q. So bata pa lang, nakasanayan niya na. yung pagbakasyon ko, Apo. ako nagtitinda ng mga niluluto ng mama ko. Diyan Galing. sa harapan ng tindahan ng tiyahin ko. Sorry. So, Na-training na pala kayo nauubos nun. naman. Oo. Bata Nauubos pa lang, naman. no? Hindi naman kinakain ko, kaya nauubos. Yung thinking ko nun, kailangan kumita mama ko. So dala-dala nyo yun hanggang Dala sa ko yun hanggang nagkaedad kayo. lumaki ako. Mm. Tsatsanggi kami, yung burger. Apo. May Mr. Burger that time. Mm. Pag wala yung tauhan namin, ako nagluluto. Okay. Kaya ang dami tao. Ang dami bumibili. Sabi nila, di ba artista yun, ba't nagluluto yun? Sige po, bumili kayo. Sabi ko, ang dami. As in, I'm very blessed pag ganun. Na kahit sabihin mo na mahirap yung buhay, na-feel blessed ako kasi tuwan-tuwa sila. Andun pa rin yung face They value don't, mo. they don't criticize me. Oo. Bakit nagbo-burger ka na lang? Ganyan-ganyan. Walang- Hindi. Ay, di ba artista yun? Bili tayo, tara-tara. Ganun sila eh. So, Mm. natutuwa ka ng ganun. Okay. Oo. So nakatulong yun mga pagiging artista nyo sa businesses niyo. Oo, nakakatulong yan. Kaya sabi ko, I feel blessed na nakikilala pa rin nila ako, di ba? Bumalik siya sa pamilya niya. Siyempre, siya may, kumbaga, bumalik yung karangyaan niya sa buhay. Ako, nagtindahan ako that time, grocery na tindahan. So, simple pa rin buhay ko. Siya boss na. Doon na dumating yung point na dahil pagod ako sa business, nagkaroon na ng iba. Sumideline na. Sumideline na. Sumidebet. Sumideline na. Ayun. Ganun na nangyari. Oo. Third party. Third party. So Na that's which why, is, wala akong ebidensya, which is, narinig ko lang na magkasama sila ng babae. So you decided na tapusin Hindi, na. binigyan ko pa ng chance. Sabi ko, dalawa lang pipiliin mo. Aaminin mo o magsisinungaling ka. Hindi siya, sabi niya, wala yun. I'm not stupid. Sabi ko, aminin mo, and then gagawa tayong paraan para hindi na maulit. Diba? Alisin mo yung tao na yun dun sa lugar. Kung saan kayo may ginagawang hindi maganda. Diba? Kasi hanggat magkasama kayo sa isang lugar, siyempre hindi ako mapapanatag. Correct. Diba? So, he always makes me stupid. So, I decided na, alis ako. Hindi siya gumawa ng paraan para... Hindi. Kasi malalaman ng pamilya niya na nagloko siya. Kasi, bakit matatanggalin yun? Tawan nila eh. Alam ba ng family nila? Hindi ko sinabi. Until now. Ewan ko. Bakit ko sasabihin sa family? Sa akin ka lang naman nagkasala eh. Hindi naman sa kanila. Ayokong siraan siya sa family niya kasi baka dumating yung time na itakwil ka na naman, madadamay mga anak ko. Correct. So I protect, even I'm too much angry that time, I protect him. Tapos sa mga anak ko, sinasabi niya na meron daw akong iba, kaya daw kami naghiwalay. Sabi ko, asan? Pero sabi ko sa kanila, kung anong nagawa ng tatay nyo sa akin, ay hindi naman nila kasalanan sa inyo. Correct. So, punta na ako ng Manila, and then may dumating na swerte. God will always give you an angel in earth, di ba? Someone helped me to stand again. Then, nag-business uli ako sa San Fernando. That time, ng water station at saka laundry. Tapos, yung tabi is a restaurant. Ginugulo kasi niya ako dun eh. Ginugulo niya ako dun. Ultimo yung mga tauhan ko, ultimo yung katulong ko, kinukuha niya yung mga contact, minomonitor niya ako. Then, dun, dahil naging magulo, so, i-give up ko yung, ko yung business. And then? Hanap ulit ako sa Manila. Sinacrifice ko, binenta ko ng 100 something lang eh, pero 1.6 yung nagastos ko doon. Na capital nyo. Oo. Punta ako ng Muntinlupa, then doon ako nag-Christian.
Doon ako nag-start mag-Christian. Okay. Bakit kayo pumasok sa Christian? Doon ko kasi na ano yung naramdaman na akala ko kasi nung naghiwalay kami, I'm a perfect wife. Tingin ko sa sarili ko kasi ginawa ko lahat eh. Kulang na nga lang ipagsuot ko siya ng underwear. 'Di ba? Medyas, pinagsusuot ko pa ng medyas yun. Kasi nga, napilay eh. 'Di ba? Lahat, inaayos ko yun. Pero, nung nag-Christian ako, hinawakan ako ni Eddie Villanueva. And then, that time, iyak ako ng iyak. Sorry ako ng sorry kay God. Akala ko, bait-bait ko na eh. Ang buti-buti ko na. Realize ko, ang dami ko palang kasalanan. Ang dami kong kasalanan kay God. Yun yung pumasok sa mind ko that time. At iyak ako ng iyak. So, I'm not perfect to judge my ex, di ba? Opo. So, I don't have the right to judge him. Doon ko nabigyan ng dahilan bakit siya nagkasala. Di ba? Dahil tao lang din siya. Part na yon between you and your partner ba? Wala ba kayong pinagsisihan na sa naging decision ninyo? Na maghiwalay? Yes. Yun ang parati kong message sa kanya eh. Na ano? Kung hindi tayo nagkaanak, hindi ako magsisisi. Nagsisi ako dahil hindi ko nakasama mga anak ko. Pero kung siya lang, walang pagsisisi yun. Kasi hindi ko na alagaan mga anak ko. Ako yung hands-on ako sa mga anak ko eh. Very hands-on ako. Yung bunso ko, galit sa akin. Eh, mahal na mahal ako nun eh. Sobra, pag nakita mo yung picture ko sa post ko sa FB, sobrang mahal ako ng bunso ko eh. Mas spoiled sa akin yung bunso ko eh. Lately, nung the last time na pumunta ako ng Naga, sabi niya sa akin, I don't know you. Na. Wow. Sakit naman. Big word, di ba? Ayoko magkaroon ng galit sa anak ko. Kasi hindi niya kasalanan yun. Hindi niya kasalanan yun. Alam mo, that time, nung sinabi niya yun, I understand him. Hindi ako naggalit sa kanya. Hindi rin ako naggalit sa situation. I just nagdasal ako na sana wag ganon. Protektahan niyo po yung anak ko na hindi siya magkaroon ng galit sa akin kasi it's been 12 years. 12 years o magta 13 years na hiwalay kami ng daddy nila. Opo. Na I know I do good. God knows. God knows. Nakausap din pala kayo from time to time? Yeah, nagkakausap. Okay. Yung panganay kong babae na lang nakakausap ko, pero yung dalawa? Tatlo. Ay, tatlo sila. Oh, yung tatlo medyo yun, parang may sama ng loob na hindi ko alam bakit. Kasi kung sinabi ko naman sa kanila, wala nang chance na magkabalikan. Kasi pag nagkabalikan, parang bubuhayin mo lang yung sugat. Na, yung malalim na sugat, diba? Nag-healed na eh. Pag kunyari binalikan mo pa, konting ganyan lang, susugat uli yun. Pero pinapanalangin ko kay God na hindi maranasan ng mga anak ko yung naranasan ko sa relationship. Sana makakuha sila ng maayos, kahit hindi masyadong mayaman. Na partner, maayos, mabait. Katulad ng partner ko ngayon. Responsable. Wow, shout out kay Chef. Responsible person na mabait, maka-Diyos. Ayun, takot magkaroon ng kasalanan, di ba? About sa showbiz, ma'am, kailan kayo bumalik sa showbiz? After namin maghiwalay noon, siguro, kasi 2003, 2000... After 12 years? 14 ako bumalik sa showbiz that time. Tapos nakagawa ako kay Direk William Mayo, yung Lolo, Gangster Lolo. Oo, sila Leo Martinez. Okay. Sila Direk Soxy Topacio. So doon ang role ko is husband ko si Richard Kwan. Kapatid ko si Soxy Topacio. Yes. That time. Yun ang role ko. Tapos nagkasunod-sunod na after years pa years pa. Then dumating yung kay Jeric Rabal.
Security Academy. Yes. And then, another Jeric Raval again, nang magalit ang patay sa haba ng lamay. Ayun. And then, ano pa yung iba? Dami yung movie with Jeric Raval, no? Yeah. Meron pang iba pa na ginawa namin, mga puro indie film. Tapos yung latest, yung Layas. Layas, Tapos dahil medyo mahina ang showbiz industry, pinasok ko din yung pag-writer ng story. Writer-director, kung sa mga hindi nakakaalam. Yeah, pinasok natin yan para at least, pareho ng genre ng, nandun pa rin doon pa rin sa circulation ng... So may sinulat kayong, Yeah, yung story. Yung story na ginawa ko is pangarap ng isang ina. Kayo din ba nag-direct nito? Ako din nang nag-direct. Writer-director? Oo, writer-director. Okay. And associate producer. Wow! Grabe Inano na? Tinuhog na lahat. Associate producer, writer, director. Yeah, casting director. Lahat na, no? Oo. Kulang na lang, pati yung utility, ako rin Sinong artista niya dito, ma'am? Si Irene Celebre, ng GMA. Ako si Marcos Madrigal. Actually, then si Charles Brent ng TVB. And ako din po yung yung lady artista rin kayo doon? Oo, lady. Actually, ayaw ko mag-artista doon. But sabi ni main producer, sama ka na dito para tayo. Kumbaga parang para makatipid sa budget, di ba? Totoo naman. So, ako din yung love team ni Marcos Madrigal. Okay. Tipid na nga naman sa budget. Oo. Package deal. Bigyan nyo kami ng konting ma'am. Kasi ipapalabas pa lang to by December. Saan aabangan ng ating mga followers? Yes, by December. Siguro first week ng December, may premiere night kami sa Mega Mall. Okay. Mega Mall. Ano yung story nitong movie na to, ma'am? Ang story nito is a little talaga siya, dramatic siya na single mom, as a single mom, na pinalaki niya yung anak niya mag-isa sa hirap. So, which is marami makaka-relate. Religious yung movie. So, wholesome siya. Yeah, very rated A. Maraming matututunan yung mga... Yes, maraming matututunan. Yung mga viewers natin dyan. Batang ay tinatamad mag-aral. Saan nakuha yung inspirasyon nito, ma'am? Actually, sa akin din, parang kasi di ba naging single mom din ako na pinaaral ko yung anak ko, na syempre, ano ba yung pangarap natin sa mga anak natin, di ba? Yes. Yun ang, aabangan nila ko. Ano yung pangarap natin sa abangan natin yan, ha? At saka, syempre, tutulong ang Rai TV sa promotion niya. Ay, salamat po. Promise. Ano yung lesson na natutunan ni Miss Pamela sa naging buhay niya sa showbiz, sa buong buhay niya until now, na pwedeng ibahagi sa ating mga followers? Siguro natutunan ko sa buhay ko is kay God ka kumapit. Huwag sa pera. Kay God. Because God will provide. Number one yun. Doon pa lang, no? Solid na solid yung message na yun, ha? Overall na yun. No, maraming salamat po. Meron pa po kayong gustong idagdag, ma'am? Baka gustong pasalamatan? Maraming salamat, Derek Rice. Opo. Kay admin sa matyagang pag-convince po sa akin. I'm so thankful na maka-guest sa inyo po at sana po tayo pagpalain na po. Thank you po sa pagkakataon, Ma'am Pamela. Maraming salamat po. Palakpakan naman dyan! Live audience. Thank you po. Tsaka kay sir. Thank you kay sir. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.